Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers dyan na naghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo, gabay man lang kung paano mag-apply dito sa Canada. Subalit siya sabi sa inyo guys, ito pong ating pag-usapan ngayon. Ako po ay walang connection dito nga sa agency na to at wala po akong affiliate ng mga agency. Ako po isang vlogger lang at ako po ay hindi po ako immigration consultant. Okay? So but anyway, again, sabi ko sa inyo, sana po mapanood ninyo buo ito ating video dahil andito po lahat. Ano bang company to? Ano bang agency to? Ano bang hinahanap nila? Ano bang mga requirements? Basahin natin, ilalatag natin ng maayos. Subalit sana po ay mapanood ninyo buo at kung kayo man ay may mga sapat na work experience dito, sana po ay makapag-apply kayo dahil 40 katrabahador ang kinakailangan dito at ito po ay legit agency dyan sa Pilipinas. No? Wala po kayong babayaran dito, wala pong placement fee dahil pinagbawal ng Canada, wala pong salary deduction dito. Kaya sabi sa inyo na sana po ay makapag-apply kayo. No? Marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood niyo buo dahil huwag niyo sayangin yung mga videos kong gawa dahil ito po ay para sa inyo na sana po ay makarating kayo dito at makapag-apply. Subalit siya sabi ko sa inyo, bago kayo mag-apply, na ayusin ninyo ang inyong mga requirements sa inyong mga resume na kung kayo man ay may mga training, may mga certificate kayo, ilagay nyo dyan sa inyong resume upang magkaroon kayo ng solid na talagang qualification. No? Dahil dito nga sa Canada, ang importante dito ay ang pag-apply ninyo na kayo ay mga talagang pinaka-the best. Dahil sa dami na nag-a-apply dito nga sa Canada, talagang ang screening dito napakahigpit. No? Dahil ito nga ang ating mga agency sa Pilipinas, nagsisiguro din sila na ang kanilang madideploy ng mga trabahador ay ito po ay mga talagang the best. Okay? So, but again, ito ating mga kabayan dyan sa ibang bansa, pwede kayo mag-apply dito kung kayo man ay gusto mag-cross country dito sa Canada. Subukan nyo itong applyan kung kayo man ay may mga experience. And again, meron tayong job bank, meron tayong Indeed na pwede nyo subukan. Meron tayong Saskatchewan jobs, meron tayong Alberta jobs, no? Ontario jobs. No? So, subukan yung puntahan yung mga website niya. At sabi ko sa inyo na dapat kayo ay magbasa, dapat kayo ay talagang pag-aralan ninyo kung ito bang trabaho na to na yung nag-a-assist kayo na sarili nyo na kumbaga para at least kayo ay baga matingin ninyo kayo ba'y makakwalify sa mga trabaho. No? Napakarami tayong mga kabayan na gustong pumunta sa Canada, subalit ang kanilang mga resume ay talagang hindi ganun kaganda. Subalit ito po ay tinuturo ko sa inyo na panood kayo sa mga video ko at sasabihin ko naman sa kalagitnaan na ito, ganito, nagsasabi ako sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Subalit, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano ko man ka-interesado na kayo makarating sa Canada at kayo naman ay hindi ganun ka-interesadong manood at makinig sa mga sinasabi ko, nasa sa inyo naman yan. Dahil ako po ay, sabi ko nga sa inyo, ako po ay nasa Canada na, ito po aking ginagawa ay para sa inyo na sana po ay makarating kayo dito at masama niyo ang pamilya niyo. Kung hindi man sila makarating dito muna, kahit kayo muna and then to follow na lang sila. Subalit natin pag-usapan guys, ito nga ang napakagandang opportunity at puntahan natin itong website na to dahil ito po ay nakikita doon at ilalagay ko sa description box yung kanilang email address kung makakuha man ako or kung makakuha man ako ng phone number at saka address nila, ilalagay ko sa description box. Okay? So but again, naghalika, tingnan natin at ano ba ang trabaho nito. So guys, ito pong trabaho na to ay ito po ay metal finishing polisher. Ano? Ito po ay ang First Dynamic Personnel Resources Incorporated at ang ito pong location na to ay nandun nga sa Quebec dito sa Canada. So again, ito po ay 40 katrabahador ang kinakailangan at meron itong until June 13. So again, sabi sa inyo, ito po ay may time pa na pwede kayo mag-apply dito at ito po ay paghandaan niyo. Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito ay paghandaan ninyo na sana po ay maka-qualify kayo dito. Okay? So again, ito po ang kanilang job description. Itong tatlong dots na nakikita nyo, or itong bullet na tatlo na mga itim, kung meron kayong klaseng ganitong trabaho, pwede nyo itong kopyahin at ilagay sa resume at
dagdagan nyo na lang kung ano pang mga ginagawa nyo. Subalit, basahin natin. Ito po yung job description. Manufacture, adjust, clean, and polish dies, molds, tooling, according to the technical procedures of the company production. Okay? Again, familiarize oneself with technical drawings, read assembly plans. Pangatlo, refer mold issue to the mold corrector and make necessary adjustment before the final shipment to the customer. So again guys, kung kayo man ay mga nagtatrabaho bilang isang polisher, isulat nyo dito yung mga equipment na ginagamit nyo. Isulat nyo kung anong mga tools ginagamit nyo bago kayo or para at least medyo mas marami kayong mga job description na sinusulat para at least itong First Dynamic ma-impress sa inyo. Okay? Importante kasi dito na magkaroon kayo ng cross-matching yung inyong mga resume sa pamamagitan ng inyong job description at ang job description ni First Dynamic. So kaya nga tinuturo ko sa inyo na kung mayroon kayong klaseng trabahong ganito, isulat nyo, ilagay sa resume or kung ano pa man ang mga ginagawa nyo bilang isang metal finishing polisher, isulat nyo lahat, ipang detalye, detalye, okay? Importante po na kayo ay magsulat ng inyong resume na detalye. So ngayon, ito po ang kanilang qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience dito, required talaga siya. And again, candidate must be a bachelor's, college degree, or holder on other or similar field. Kung meron kayo man ay mga mechanical engineering, mga civil engineering, or anumang mga 4-year course kayo, tapos meron kayong mga NC2, subukan nyo to. Okay? And again, have a good English communication skills and present yourself professionally and deboring, machining, toolmaking adjuster, and other related discipline. So, hindi ko alam kung ano tong pinagsasabi dito na bakit nasali to. Siguro, pagdating nyo doon, nakatay kayo tapos gagawa kayo ng mga ginagawa dito kasi bakit ano to. But anyway, again, sabi sa inyo, pag pumunta kayo doon, talagang professionally daw ang inyong present yourself professionally. Yon. So again, ito po yung kanilang additional information. Conduct deboring or grinding of mold dies and solid related experience as a toolmaker adjuster with the use of conventional machine and deboring experience. So again, sabi ko sa inyo guys na ito pong trabaho na to ay kung kayo man ay may mga sapat na experience dito nga sa metal polisher na to, subukan nyo, no? Subukan nyo, i-detalye nyo lahat. Lahat ng inyong a-applyan dito sa Canada. Kung kayo man ay nagtatrabaho bilang isang welder, sulat nyo lahat. Ano bang ginagawa nyo bilang isang welder? Kung kayo man ay magtatrabaho bilang isang mga caregiver, isulat nyo lahat. Detalye. No? Kasi dito, importante na ang inyong paggawa ng resume ay talagang napakaganda. No? And again, kaya nga siya sabi sa inyo na magbasa muna kayo bago kayo magawa ng resume para at least alam ninyo na itong trabaho na to ay meron ako, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Ganun kasimple, di ba? So, importante na talagang impressive ang inyong resume, talagang competitive yung inyong resume. Sulat nyo lahat, detalye. Yan ang key na dapat niyong gawin. And again, sinasabi sa inyo na marami tayong mga guide na pwede ninyong gawin. Pumunta kayo sa Google. I-Google nyo yung mga job. Like for example, kayo man ay itong polisher na to, kung gusto nyo pa ng iba pang mga experience or ano pa bang mga ginagawa nyo, i-Google nyo ano pa bang mga ginagawa bilang isang polisher or something. Or kayo mga welder o mga housekeeping. Ano pa bang mga ginagawa? Malalaman yan, andyan yan sa Google na yan. Okay? So, balit sabi ko sa inyo na ayusin ang inyong paggawa ng resume dahil yan po ang number 1 na makapagparating sa inyo sa Canada. Yung ating mga kabayan dyan sa Japan na may mga experience dyan, yung ating mga kabayan naman dito sa Middle East, kung kayo man ay may mga sapat na mga experience, subukan nyo mag-apply. No? Meron tayong mga job opportunities na baka pwede sa inyo. Mag-research lang kayo. Yan ang sinasabi sa inyo, mag-research lang kayo. Magtanong kayo sa akin, Kuya Noy, ako po'y naghahanap ng trabahong ganito, saan ba ako pwedeng pumunta?
Yan ang mga tanong, hindi po magtanong kayo na paano po mag-apply dahil andito na po, no? Andito na. Ang gawin ninyo, mag-email kayo dun sa First Dynamic, mag-email kayo dun sa Job Bank, sa Indeed, dahil ang Indeed naman ay i-download nyo na resume nyo. Apply now, apply now, apply now. Yun ang pag-apply. Okay? Kaya nga sinasabi sa inyo na importante na magbasa, mag-understand kung ito bang First Dynamic, saan ba ito makikita. I-google nyo, First Dynamic. Tapos kunin nyo email, send nyo yung inyong resume. Or kung kayo man ay nasa Maynila lang, puntahan nyo opisina nila para at least maano nyo yung application niyo. Basta, sabi sa inyo, ayusin nyo talaga ang resume nyo. Kung gusto nyo pumunta ng Canada, ayusin nyo talaga ang inyong mga qualification dyan sa pagsulat inyong resume. Okay? So, but again, sabi sa inyo guys, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, gusto, nagbalak pumunta sa Canada, kung sila man ay mga qualify, i-send nyo yung link na to at pwede nyo i-share sa inyong mga social media platform, no? And again, kung hindi pa yung napag-subscribe, sana po i-makusidyo, i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. Subalit, ganun po mga guys, sana po panoorin nyo yung aking mga videos dito at puntahan nyo yung description box dahil andun po pinangsulat ko yung mga detalye sa ating mga vlog para at least kayo ay hindi na ganun kamahirapan kung maghanap ng mga opisina nila or saan ang mga address nila. Kung may email man ako makuha, ilalagay ko. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.